Mga kababayan, kamusta po muli? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Maganda umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Umpisa na po natin mga kababayan, magkomentuhan na po tayo. Ito po mga kababayan, nananawagan po itong may panawagan po itong abogado po ni Saldico, mga tambay, na si Atty. Roy. Wag daw basta-basta maniniwala, mga kabayan, sa mga aligasyon. Ukol po o sinasabing dito sa kanyang kliyente na si Saldico, mga kababayan. Wag daw po tayo basta-basta maniniwala sa mga aligasyon kay Saldico. Unbelievable. Pakinggan po natin si Atty. Roy, mga katambay. At komentuhan po natin ang kanyang pahayag. Sir, since sinasabi niyo po na worried kayo dun sa vigilante violence, no? Sir, ano po yung pwede niyo sigurong mensahe sa taong bayan? Kasi syempre sila po talaga yung hindi naman po magkakaroon ng rason yung galit ng taong bayan. Bakit sila nagpo-protesta outside? No, kaya hinihiling nila na harapin ni Mr. Ko itong mga allegations because he's not just a private citizen. He used to be a public servant. At pera po ng taong bayan yung pinag-uusapan dito. Okay. Naiintindihan ko, ito yung message ko, no? Naiintindihan ko na mainit ang ulo ng mga taong bayan. Pati ako, believe it or not, naiinis din ako. No? Narinig ko na si Bryce Hernandez, may Lamborghini at saka Ferrari, etc. etc. Naiinis din ako. But ang appeal ko is, let's look at the evidence. Kasi madaling masway pag naririnig natin na ang dami-daming pera nito. You know, you look at the evidence, 4.1 billion opening, Richard and Cynthia Villar or Manny Pacquiao. Tingnan naman nyo, sinasabi niyo na nag-increase ng 900. Okay, let's play with that number. I'm sure sa negosyo galing yun. Now, handa ba siyang harapin yung mga accusations? Depende kung anong accusations. No? Like I said, Camille, wala naman generic or general accusation. Na-corrupt ka. Sabihin mo sa akin kung paano ako naging corrupt. Nagnakaw ako, sabihin mo sa akin kung saan ako, anong ninakaw ko, magkano, kailan, how. Diba? Then harapin. Because otherwise, mabang mangyayari niyan eh. Kung paupuin mo yan dito, tanungin, sagutin mo nga itong corruption allegations, even I wouldn't know how to answer it. Kasi ano ng corruption? 2025, 24, 23, ano yung damage to the government? Remember, lawyers look at corruption as a technical term. Hindi yan street term to us. Yan po mga tama. Ganun po talaga trabaho ng abogado. Hindi po ba, Atty. Roy? Ganun po talaga trabaho ng abogado. Hindi po ba? Binabayaran po yan ni Saldico Hindi po ba? Siyempre kailangan, ang sasabihin po niya na ipapabor po kay Saldico. Dahil siyempre, si Saldico nagbabayad sa kanya abogado. At para naman kasi, pagka kasi ang abogado po katulad ni Roy, ni Atty. Roy, hindi po makakita ito na korupsyon ni Saldico, mga kabayan. Never, mga kabayan. Kaya, saka hindi naman po kasi korupsyon ang hanapin dito mga kabayan. Kailangan patunayan mo ebidensya na siya'y nagnakaw. Kailangan po numero. At yung sinasabi nga ni attorney, mga kabayan, parang itong si Saldico ay walang ninakaw. Dahil ipinaris pa kay Manny Pacquiao. Dahil nga si Manny Pacquiao, nakita nyo naman, nagkaroon ng bilyon-bilyong pera. Hindi ba po pwede magkaroon din ng bilyon-bilyong pera si Saldico dahil sa kanyang negosyo? Hindi po ba? Kaya lang ang tanong ng taong bayan, bakit siya nagtatago? Malinis pala konsensya niya. At hindi pala siya nagnakaw. At nakukuha naman pala niya ang kanyang pera at ang kanyang mga jet, ang kanyang mga chopper, ang kanyang mga yate, at ang isang damukal niyang mansyon. Di ba? Ari-arian sa kanyang negosyo. Di ba? Tapos ngayon, napakarami pang issue na sasagutin. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Kaya nga sinasabi nga po natin, mga kababayan, pagka dito po sa administrasyon na ito, hindi po makakakuha ng fair justice ang taong bayan, lalong-lalo po sa bilyong-bilyon na naibulsa nila umano. Mga kababayan, pagka ganito po ang sitwasyon ng ating gobyerno, napakahirap
Napakahirap managot ang mga politiko. Napakaraming butas. Bubutasan at bubutasan nila ang kanilang pagnanakaw para ito'y kanilang malusutan. Hindi po ba, mga kababayan? Ganyan po ang hustisya sa ating bansa. Ang hustisya sa ating bansa ay para lang po sa ating mahihirap. Pagka ang mahirap ay nakagawa ng krimen, napakabilis po nilang ipatupad ang batas. Pero pagka mayaman, politiko, kilalang tao, sikat, napakahirap pong ipatupad ang batas. Bilyon-bilyon, trilyon ang pinag-uusapan sa pera ng bayan, pero bubutasan at bubutasan nila ang batas para hindi sila managot. Nakakalungkot lang. Mawawalan po ng saysay yata ang ginawa pong kasalanan sa taong bayan ng mga demonyong ito. Hindi po ba? Nakakalungkot. Nakakalungkot lang po, mga kabayan. Dahil magmula po sa taas sa palasyo ay isa po ang katwiran. Kailangan matitibay na ebidensya. Hindi pa ba matitibay na ebidensya na walang maipakita? Walang maipakitang matitino? Walang mapakita na proyekto sa taong bayan? Flood control pa lang. Ginastusan na ng trilyon, daan-daang bilyon. Hindi ba sapat na ebidensya yan na nilulubog sa baha ang Pilipinas? Ngayon, pati Cebu. Kasangkot na naman yan at merong issue na naman din ng flood control ang Cebu. Hindi po ba? Kaya nga po, mga kabayan, paano ka makakakuha ng ebidensya sa mga hayop na ito? Kung mismo yung mga libro nila ayaw nilang buksan. Sige nga. Magbukas lang po ng libro itong mga hayop na ito, umano. Makikita mo na kung saan at sino ang nagkamal ng malalaking budget na politiko diyan sa flood control. Buksan lang nila ang libro nila. Diba? Hindi naman nila ibubuksan Pahihirapan ka. Bakit? Ikaw ang kukuha na ebidensya. Ikaw ang maghahagilap. Ikaw ang magpapatunay. Ganun po ba, attorney? Kailangan ba taong bayan ang maghahanap na ebidensya? Numero? Aktual? Facts? Ganun po ba, attorney? Hindi ba pwedeng buksan lahat ang libro ng mga congressman, senador, pati ang Pangulo? Isama na natin ang Vice President para malaman kung sino talaga ang nagtatrabaho ng tama para sa bayan. Kaya nga kinu-question ni dating Pangulong Duterte yan Buksan lang ang libro ng mga taong ito, makikita mo na kung gaano kalalaki ang mga ninakaw at nangumisyon yung kinita ng mga taong ito. Itong mga politiko na ito. Hindi po ba, attorney? Libro lang nila. May budget po yan. Bawat congressman, bawat distrito, pati party list, gaano kalaki ang nakukuha nilang budget taon-taon. Party list. Sinong party list ang nagkamal na binigyan, nilagyan sa House of Representatives dahil ang leader ay ang speaker? Sino? Open the book. Yan lang po ang solusyon para makita mo ang pera kung saan napunta ang mga insertion. Yung mga pera na binudget na mahigit 6 trillion. Sino-sino ang nakahawak? Open the book. Di ba? Buksan mo lang ang libro, pati ang DPWH, buksan mo lang ang libro nila. Shoot na sa balde ang mga taong ito Ito mga sinungaling na tao na ito. Mahuhuli mo na. Pwede mo na i-audit. Kung nakahawak si Saldico na hindi bababa sa 13 billion umano, saan mo ginamit ang 13 billion? Hindi po ba, attorney? Madali nang masilip. Ano ang pinaggamitan ng pondo ni Saldico? At yung ibang mga politiko, kasama ang dating speaker na si Tambaluslos. Hindi po ba? Bakit napakalaki ng kanilang nahawakan pondo? At maitatali mo na yan doon sa budget
ng 2025 kung magtatali ba. Hindi po ba? Kung magtutugma siya. Hindi naman po bobo tanga ng mga Pilipino ngayon. Di po ba? Madali na computein. Madali nang computein ang project mo. Ano mga proyekto mo? Nasaan? At ang taong bayan ay madaling mag-imbestiga. Ituro mo lang gaano kalaki na hawakan mo pondo. Hindi po ba? At ituro mo kung saan-saan yan. Ilatag mo sa taong bayan. Bawat isang congressman, ano mga proyekto nyo ng 2023, 2024, 2025. Gaano karaming flood control ang nahawakan ng proyekto nyo? Di po ba? Kaya nga sinasabi nga po ng Vice President, sabwatan yan. Magmula sa politiko, DPWH, contractors, magkakasabwat yan sa kitaan. Hindi naman kami bobo, tanga, attorney. Hindi ba? At bakit nawala rin ang magtuturo? Bakit nawawala? Hindi lang si Saldico ang nawawala. Pati po ang kanyang mga aide, ang kanyang mga assistant. Di po ba? Ang katulad po ni John Paul Estrada, nadikit at trabahador ni Saldico, kamukha ni Mark Teksay. Di ba? Nasaan sila Mark Teksay? Nasaan si John Paul Estrada? Bakit nawawala? At nasaan, attorney, yung kliyente mo? Attorney Roy, nasaan yung kliyente mo? Hindi mo ba? Kaya po dito mga kababayan, magkakaroon lang po ng katarungan. Magkakaroon lang po ng katarungan ang ginawa po nilang kademonyohan, pagnanakaw, kawalang yan sa atin. Pagka po hindi na po sila sa kapangyarihan. Pag wala na po sila sa kapangyarihan, mga kababayan, lalo-lalo po pagka ang presidente na po natin ay isang Duterte. Lahat po, kailangan pong buksan ang libro ng mga tao na yan. Hanggat nakasarado po ang libro na yan, napakadali po nila magsinungaling. Hanggat hindi nila binubuksan ang mga libro nila. Dahil po sarado po yan. At hirap na hirap po i-audit yan dahil meron po silang sariling rules. Yung kanilang mga MOOE at mga extraordinary expenses ay liquidation by certification lang daw po yan. Napakahirap mong imbestigahan ng mga hayop na yan. Umano. Hindi po ba? Hanggat nakasara ang libro niya sa mga Pilipino at walang mga resibo, wala tayong nakikitang mga resibo sa mga hayop na yan, madali po nilang lusutan ang mga pagnanakaw nila, lalong-lalo kung sarado ang libro at ayaw buksan. Open the book. Hindi po ba? Nakita po natin ang mga sinasabi ng mga kapwa nila congressman. Di ba? Katulad nila sa Congressman Ungab, ni Congressman Tiangco, na napakalalaking insertion. Yun, bilyon-bilyon, daang bilyon. Tapos ang budget ng mga congressman, basta kaalyado ka at malakas ka sa dating speaker, nabibigyan ka ng sobra-sobrang budget. Party list, ha? Ang party list daw ay hindi pwede mag-budget ng malaki. Pero pagka kaalyado ka at malakas ka sa dating speaker, ay pwede. Umaapaw ang pondo mo, bilyon-bilyon. Hindi po ba? Sarado kasi libro. Hindi nakikita ng taong bayan. Ang pera natin, mga kababayan, pagka po nasa kanila na, hindi na po natin ma-audit. Di po ba? Special na po sila. Kaya po napakaluwag po nilang magnakaw sa pera ng taong bayan. Dahil may sarili silang rules. May sarili silang batas. Pagka ang pera po ay nasa kanila na. Kaya nga po nakapagsasalita si Attorney Roy. Ano sabi ni Attorney Roy? Evidence. Kailangan patunayan muna ng taong bayan na nagnakaw si Saldico. Paano ka makakakuha ng katunayan? Paano ka makakakuha ng ebidensya kung ayaw naman buksan ang kanilang mga libro? Sige nga. Di para ka lang kumuha ng bato na pinukpok mo sa ulo mo. Dahil yung mismo na iimbestigahan mo ay hindi mo makakuha na ebidensya.
Makukuhanan mo lang ng ebidensya, ito ang binudget natin. O, ito ang budget ng 2025. 6 trillion mahigit. Hanggang doon lang. Pero pagdating na sa mga congressman, 300 plus na congressman, kasama speaker, at 24 na senador, mga kababayan, kasamang Senate President, at ang presidente, pag nakakuha na po na kanya-kanyang budget ang bawat opisina niyan, bukas po ba ang libro niya sa taong bayan? Di po ba hindi? Pasensya na kayo, mga kababayan, dahil sa libro ko dinadala. Dahil yung libro po nila ang magpapatunay kung gaano kalaki at saan at ano ang mga proyekto ng mga congressman at senador. Hindi po ba? Gaano kalalaki? Katulad ni Saldico, pinatotohanan po yan ni Toby Tiangco na nakahawak po yan ang kanyang party list na Ako Bicol party list na hindi po bababa sa 10 bilyon. Mga kababayan, at napakarami pa nilang mga extraordinary at mga insertion. Hindi po ba? Kontrolado nila. Kaya nga sinasabi ng Vice President, 2 tao lang ang kumukontrol ng pera ng taong bayan sa Kongreso, sa House of Representatives. Totoo po ba? Hindi. Attorney Roy? Hindi! Ano sasabihin ni Attorney Roy? Hindi totoo yan. Kasinungalingan yan. Maglabas muna kayo na ebidensya. Pax! Ebidensya na talagang nagnakaw si Saldico. Talagang sila ay nagnakaw. Ganyan po katindi ang abogado. Dahil sa dami ng pera ni Saldico, mga kabayan, kahit abogado kang matino, ay kaya mo magsinungaling. Hindi po ba? Kahit matino kang abogado, sa dami ng pera ni Saldico, ay makapagsisinungaling ka. Hindi po ba, Torny? Kaya nga hindi makauwi si Saldico eh. Dahil yung galit ng taong bayan, hindi niya kakayanin. Hindi ba? Kaya nga pinasisinungalingan nila eh. Hindi ba? Kaya nga ginagawa nila ng paraan para po masiraan ang mga testigo katulad ni Orly Gutesa. Hindi po ba? Dahil sa dami po ng pera nila at may kapangyarihan pa sila, ay nasa kanila ng lahat para malinis ang kanilang anomalya. Mga kababayan, ang tanong, ano na po mangyayari sa pera ni Juan de la Cruz? Ano na po mangyayari sa inutang nila? Mawawala lang po ito at matatabunan lang ng ibang issue at yung perang ninakaw nila, wala na. Hahayaan na lang ng mga Pilipino dahil wala kaming mapakitang ebidensya na makapagtuturo na si Saldico ay nagnakaw. Ganun ba, Torny? Ganyan na nangyayari sa ating bansa, kawawang Pilipino. Dahil po ang batas ay para lang po sa mahirap. Pagka po ang batas ay hindi po iiral pagdating po sa makapangyarihan, lalong-lalo sa mga politiko. Ang batas po sa politiko ay pwede po maging bend the law, break the law, at justice delete. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po nakakalungkot, mga kababayan. Kaya darating po ang panahon, buwan at araw, magiging malilinis na naman po at absuelto po sa korupsyon ang mga demonyong ito, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan, sa nagusto po natin tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po. Mabuhay po kayo. At yung panalangin po natin sa ating bansa na matapos na po sana at mawakasan na po ang mga kasinungalingan, pagnanakaw at kawalanghiyaan ng mga taong gobyerno sa ating bansa. Sana po ay mawakasan na po sila at hindi na po magpatuloy. Salamat po sa mga dasal. At ganoon din po ang dasal po natin sa pamilya Duterte na maingatan po sila at sa Vice President natin, sa dating Pangulong Duterte, ay madugtungan din po ang kanilang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis at maingatan po sila araw-araw. Maraming salamat po sa mga dasal. At ang dasal din po natin sa ating buong sambahanan at sa ating po mga sarili na tayo po ay maingatan at mailigtas din po. Thank you po, mga tambay. Ganyan po talaga ang buhay. Pagka po ang leader ay corrupt,
Siyempre po, susunod na po lahat ang mga korap. Lahat na po sila, mga kabayan. Kaya po ang ating bansa ay napasukan po ng sindikatong magnanakaw, mga kababayan. Mga magnanakaw na po ang karamihan po na sinasabing mga lingkod bayan. Tis-tis lang po, mga kabayan. Hindi naman po sila panghabang buhay riyan. Ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.